Dating bagyong si Kedan, tuluyan ng nalusaw kaninang madaling araw. At binabantayang tropical wave na si 96W na tiling mababa pa rin ang tsansa na ito'y maging isang aktibong low pressure area. Pero inaasahang mag-reorganize ito, inaasahan sa Biyernes at pagkapasok ng Philippine Area of Responsibility. Hanggang gaano ba ang ilalakas nito kung sakali? Alamin. At kanluran pa rin ng hilagang bahagi ng Luzon hanggang southeastern Luzon, patuloy na makakananas ng mga localized thunderstorms, usod pa rin ang tuloy-tuloy na easterlies. Nalalabi na bansa, patuloy ang kagaya kahapon na katamtaman at fairly weather na panahon, especially sa Mindanao. At magnitude 4.7 yumanig sa Masinloc, Zambales kaninang madaling araw. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, October 16, 2025. Ang oras sa ating boss may maga ay alas 10:56 na umaga. Bagamat patuloy pa rin na overcasting gloomy tayo sa Metro Manila at ilang bahagi ng South Luzon, pero hindi kagaya kahapon, at least medyo umaaraw-araw ng konti, kaya lang hazy ang ating paligid. At dahil ang mas malakas sa concentration ngayon ng water vapor sa silangan dahil sa Estelis, ang hilagang bahaging silangan ng Luzon, makikita natin sa Doppler radar imagery ang kalat-kalat na pag-ulan dito sa may bahagi ng Cagayan Valley, pababa niya hanggang bandang Kasiguran Aurora hanggang Baler Aurora. So hindi pa rin mawawala ang mga makulimlim at mga light drizzle rains ang iiral sa iba't ibang bahagi ng bandang Nueva Ecija, bandang Bulacan, yan. At nagtatraverse yan hanggang dito sa may bandang Central Luzon at ilang bahagi dyan sa may bandang Pampanga area. So pagulog at pagkidlat base sa ating lightning detection system, meron tayong active na lightning strikes dito sa hilagang bahagi ng Northern Luzon sa silangan. So titingnan natin yung real time as of 10:57 AM. Antayin natin mag-load yung iba pa, yung kasama ang 100 plus minutes ago. Pero mapapansin pa natin ay ang mataas na mga pagkulog at pagkilat sa ngayon dito sa bahagi nga po ng Santa Ana, Cagayan. So ito yung mga 100 minutes ago, mapapansin nyo po ay nagkaroon tayo ng mga pagkulog at pagkilat in past 22-hour period. Mapapansin nyo puro silangang bahagi ng Luzon hanggang southeastern Luzon ang may mga malawakang pagkulog at pagkilat kanina. Ngayon, ang mas aktibo ngayon ay nandito sa bahagi nga po ng Santa Ana, Cagayan. So, nasa total of 1,275 tayo na total lightning strikes within 2 hours na po yan. At yung inner natin ay 1,270. So, ibig sabihin, as of 10:58 AM, ang mas closer na aktibo ngayon, mga within 20 to 40 minutes. And then, 20 minutes ago ay dito sa bahagi po ng Santa Ana, Cagayan. So mag-iingat pong kababayan natin dyan at ilang bahagi sa may bandang Catanduanes na kasalukuyang may nakakaranas kayo ng pagkulog at pagkidlat. So malayo dito sa amin sa Caloocan, sa Metro Manila ang range, nasa around 120 km ang layo. So probably dyan yan sa may bandang Northern Luzon ngayon ang pinaka-closest na distansya na nadetect ng ating lightning detection system. So sa ngayon wala tayong pagkulog at pagkidlat sa Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon area. So probably mga bandang hapon po yan. Kaya yung mga nandyan ngayon sa bandang Cagayan Valley, sa dulo po ng Cagayan, ingat po dahil kayo ngayon ay niraratsada ng malawakang pagkulog at pagkilat of violent thunderstorms. Sa thunderstorm advisory naman na courtesy of Pag-asa, naka-advisory nga po ang Metro Manila pa rin. So within 2 hours daw ang effectivity nito, pero sa ngayon ay ang Northern Luzon po ang nakataas ang thunderstorm advisory. Hindi pa yata nila na-update, pero makikita natin kasama na ang Central Luzon hanggang Bulacan, yan. Kabilang na ang pababa ng bandang Rizal, kasama na ang NCR, Cavite, tas mula dyan sa may bandang Bulacan nga po, mula Sagaray, San Miguel hanggang Angat na po yan. Dito naman sa parte ng mostly mga bandang Central Luzon po ito, pa Central Luzon hanggang Quezon Province po dyan sa may bandang Silangan. So nakataas ang thunderstorm. Sa Mindanao naman, ang Davao del Sur po, Occidental at Davao del Norte,
Bukidnon, Misamis Occidental at Lanao del Norte hanggang Camiguin ay nakataas po within 12 hours ang forecast. Well, hindi natin maiiwasan yan dahil tuloy-tuloy po ang easterlies. Sa ating current conditions sa forecast, gloomy haze at musikaw din nga po ang may iral dito. So, mapapansin nyo sa live CCTV snapshots medyo may pagsikat ng araw pero gloomy at haze ang paligid namin. So, asahan yan ngayong umaga pero pagsapit ng hapon ay magiging makukulimlim na naman tayo at expected pa rin ang mga isolated and scattered rain showers and local thunderstorms. Sa labas sa Pretso Netala na weather station, kaninang 5:51 AM nakapagdala kami ng lowest of 25.2 degrees Celsius. Kahapon pinakamataas na ang 29.8 degrees Celsius na nitala sa amin sa Caloocan kahapon ito ng hapon at 2:26 PM. Ibig sabihin lamang mababa ang aming heat index, 37.9 degrees Celsius lamang. At yung magiging forecast ng heat index nating araw, medyo tataas siya ng konti kabilang na ang South Luzon. Sa ngayon, nasa 9:58 AM, meron kaming 33.5 degrees Celsius, pero ang inaasahan namin forecast ngayong umaga, 40 degrees Celsius daw. Pero sa maghapon, naabot lang sa 42 degrees Celsius, pinakamataas na forecast sa amin sa Caloocan, mga 1 o'clock hanggang 2 o'clock ng hapon. So, sa iba't ibang bahagi ng bansa, well, ang kaluran ng North Luzon, well, asahan natin medyo mataas yan dahil nasa may bandang silangan po ang concentration ng maulap na paligid. Ang Ilocos Norte, nasa 43 degrees Celsius po. Grabe po ang inyong heat index pa rin dyan. So, masyadong magbibilad. At asahan po na hot humid tayo at doble ang ating init pandama. Papalo pa yan hanggang 46 degrees Celsius mamayang alas 2 hanggang alas 3 po ng hapon. So, ibig sabihin, grabe po ang inyong heat index. Huwag po masyadong magbibilad dahil matindi po ang inyong init dyan. Dito naman sa bahagi naman ng Dagupan, Pangasinan, kung sisilipin natin, ay mataas din ang inyong inaasang heat index. 43 degrees Celsius po, pero aabot sa 44 degrees Celsius starting 12 o'clock hanggang alas 2 daw ng hapon. So, mainit din ang inyong alinsangan dyan. Sa Central Luzon naman sa Tarlac, ay nasa at least 40 degrees Celsius po, pero mataas pa rin yan hanggang 42 to 43 degrees Celsius mamayang alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. So mukhang maalinsangan din kayo mamayang hapon. Kaya magpayong po dahil despite na gloomy pero asahan ang maaraw at maalinsangan na panahon. Dito naman sa bahagi ng Batangas, yan, sa Batangas City ay nasa 40 degrees Celsius din daw ang forecast ninyo. At aabot pa yun hanggang 41 degrees mamayang alauna. So, nasa extreme caution na mataas din ang inyong heat index. Sa bahagi ng San Jose Occidental, Mindoro, maaraw at malinsangan na rin kayo. 43 degrees Celsius po ang inyong heat index. Papalo pa ito hanggang 44 degrees Celsius mamayang 12 hanggang 1 o'clock ng hapon. So, maalinsangan na rin kayo. Kung titingnan naman natin sa Puerto Princesa, sa Palawan, well, mataas na rin ang inyong heat index, 41 degrees Celsius, which is pinakamataas na ngayong araw sa inyo. So, mukhang merong pa rin kayong nakakaranas dyan ng maulap na panahon at mga kalatkat na pag-ulan. Dahil katamtaman lang ang heat index sa inyo. Sa bandang Cebu naman, ay may kataasan pa rin na 38 degrees Celsius, pero papalo yan hanggang 41 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So, dahil mas moderate o mas nagiging fairly weather kayo dyan, may mga pag-ulap nga lang na iiral. So, medyo mataas po ang inyong hot humid na panahon. Sa Mindanao naman ay medyo manageable ang inyong heat index despite na fairly weather kayo dyan sa Davao City. At sa Zamboanga Peninsula naman ay magiging katamtama, manageable din ang inyong heat index. So, hindi ganun katindi ang inyong alinsangan o init pandama sa may Mindanao. Although, maaraw, magpayong pa rin po dahil may mga inaasahan pa rin tayong isolated rain shower sa maghapon. So, maalinsangan po tayo sa halos kanluran ng North Luzon, except sa may bandang silangan na nakakaranas ng maulap at maulang panahon, pababa ng bandang Quezon Province. Yan. So, dito medyo gloomy pa rin sa may bandang Bicol Region. So, asahan natin medyo mababa rin ang inyong heat index dyan. Hopefully, yung ating heat index ng automatic weather station ni Pag-asa, ayusin na po nila dahil may problema po yung kanilang AWS, yung Ilocos Norte, sa Batak at General Santos. Sana maayos po yan. Yan, so hindi po normal yung heat index sa may bandang General Santos kasi nga po sira yata yung kanilang automatic weather station. Ganon din siguro sa Ilocos Norte dahil sobrang taas po ng kanilang heat index, so hindi na bumababa. So paki-double check po at paki-ayos just in case, importante po
sa live saving conditions kung para yung ating official automatic weather stations mismo ni Pag-asa ay dapat fully functional at walang error. So yun po ang ating dapat ine-expect ngayon po mga folks. Yan. So matataas ang heat index sa bandang Lawag, Ilocos Norte, Leyte, Catanduanes at Leyte at Tacloban. So Catanduanes sa Birac at sa Leyte sa Bilaba at Tacloban at isang dito sa may bandang Ilocos Norte nga po sa Lawag, which is binanggit nga po natin kanina. Mataas po yung kanilang heat index, although medyo manageable. Pero yung actual na reading ng aparato pumapalo ng 43 degrees Celsius. So napakamaalinsangan nga po at mataas ang heat index. Iwasan po nating magpapawis masyado. Mabilis po makapag-dehydrate yan mga folks. Samantala sa PX Extremes in past 24 hours, nanguna ang Zamboanga Peninsula sa may pinaka-highest air temperature na 34.3 degrees Celsius po. Sa Baguio naman, almost stationary lamang na 17.4 degrees Celsius na lowest temperature dyan. At sa Inulan naman, ang bandang Alabat, nakaranas sila ng total rainfall of 42 millimeters total rainfall. Kahapon, 1.8 mm lamang ang naging pag-ulan namin sa Caloocan. So, malinaw lamang na light drizzle rain lamang ang naging ulan namin maghapon. So, in 7 days, 42.9 mm na kami, or total October rainfall, 154.5 mm. So, halos nangangalahati pa lamang halos. Difference of average, 102.4 mm. Medyo mataas pa rin yan kumpara sa average October rainfall namin sa Caloocan. Outside humidity, 81%. Medyo mataas ang concentration. Bumaba ito ng 3% since last hour. Medyo alanganin na thunderstormy tayo, pero alanganin na mataas, 1,008 hectopascals. Mabagal ang pagbaba nito since last hour. Moderate to low po ang ating sea level o tide condition. So, pa-low tide pa lamang po tayo. May mahigit 3 hours pa para mag-low tide. So, ang bandang hilagang parte ng Luzon medyo mataas po sa 1.24 meters ang alon dyan. Pero sa katimugan o nalalabi ng bandang Luzon, pababa, medyo okay naman po ang ating sea level o yung alon. Walang masyadong swelling, ingat na lamang po sa magdudulot ng alon, dulot po ng easterly trade wind, yung bugso na hangin sa silangan. So yun naman po pag-ingatan natin mga folks, pero generally wala naman tayo masyadong naiulat o naka-forecast na mataas ang alon po dyan. Sa ating almanak, sumikat ang haling araw kaninang 5:47 AM at tulubog po ito mamayang 5:35 PM at ang ating waning crescent 27% illuminated na lamang po. Palubog pa lamang po ito mamaya dahil nasa 43 degrees elevation pa lamang. So makikita nyo pa yan, napapalubog ang ating buwan mamayang 2:19 PM at bukas na madaling araw 2:11 AM naman ito magmo-moonrise. So take note yan mga folks. Take note by October 21, medyo magandang tanawin po na makikita natin. Southwest po ito, location. Yung Atlas, si 2025. Maganda pong pagkakataon para makita po yung kometa na ito. Hopefully, mag-clear skies po tayo. Siguro mga 7:30 PM o 8 o'clock PM onwards po, maganda po ang magiging tanawin yan. So sa mga astrophotographer, i-ready nyo na po yung mga DSLR ninyo na magandang kuha. At sa may mga telescope naman, i-ready nyo na po ninyo yung mga long range telescope ninyo para sa magandang kuha ng kometang ito sa October 21 onwards. So be ready na lamang po mga folks. At sa ating local weather outlook para ngayong Huwebes at Biyernes, sa darating na Biyernes, partly cloudy ang ating maghapon na may localized thunderstorms pa rin ang inaasahan. Ganon din bukas. Maulap ang panahon natin sa umaga pero localized thunderstorms din. Although bukas ang Biyernes, mababa daw ang chance na pag-ulan, 10 to 13%. Ngayong araw ay 50-50 halos, 50 to 52% chance of rain. So take note yan na lang mga folks. High sa lowest na pressure expected, maglalaro 32 degrees Celsius and lowest na pressure expected 26 degrees Celsius. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po sa True Color Infrared ang malawak ang kaulapan na ito sa may bandang silangan ng Nodo Luzon. So sako po ang bandang Cagayan Valley hanggang dyan sa may bandang Central Luzon umaabot at Quezon Province ang malawakan na ito. So asahan natin ang kalat-kalat po na may mga kasamang localized thunderstorms po yan ha. So double check po natin yung infrared niya, yung kanyang heavy rain potential. Saan yung heavy rain potential natin?
Ito na nga lang sa pinaka-Google mode. So tingnan natin yung heavy rain potential po. At makikita po natin dito ang mataas na heavy rain potential sa may bandang Kasiguran Aurora, kabilang na ang Baler, at the rest ng bandang Isabela hanggang dyan na sa may bandang Tugigaraw po. Ingat po sa pagkulugat pagkidlat po, tuloy-tuloy pa rin tayo dyan na uulanin. Ingat na lamang sa pagbaha just in case. So bahagi po ng buong Tugigaraw o buong Cagayan Valley sa silangan pababa ng Quirino, maabot sa Nueva Vizcaya, San Jose o Nueva Ecija, Cabanatuan at ilang parte ng Central Luzon kasama ng Tarlac at Angeles, Pampanga sa maulap na paligid at kalat-kalat na pag-ulan. So naasahan din ang Bulacan na magiging kalat-kalat din ang pag-ulan ninyo, Pampanga at yan sa bandang taas ng San Jose del Monte hanggang Valenzuela siguro dahil magiging maulap pa rin kayo dyan base dito sa heavy rain potential. Pero dito ay mga moderate rain showers po umiira sa may bandang San Jose del Monte, ilang bahagi ng Malolos hanggang Valenzuela na po yan. So kasama ang buong Metro Manila ay magiging maulap pa rin tayo kahit papano. So medyo magiging makulimlim pa rin tayo. Ulanin man, mga light to moderate showers po ang iiral. Kasama na ang ilang bahagi ng South Luzon sa Laguna, lalo na papasok na yan ang bandang Quezon Province and the rest ng Bicol Region mula Camarines Norte hanggang dyan na sa may bandang Iriga, Legazpi hanggang Sorsogon po. So damay-damay na, kabilang na ang Catanduanes area. Pagdating sa kanluran, mapapansin natin ay dahil wala naman tayong habagat, magiging katamtaman at medyo moderate ang panahon sa buong kanluran ng Northern Luzon mula Ilocos Norte hanggang Ilocos Sur at La Union. Although nagtatraverse po kasi yung ulap dyan, so maya-maya nagiging makulimlim na rin kayo. Ulanin man, mga light drizzle rains po ito. So patuloy pa rin na mataas ang heat index sa inyo dyan. Kabilang na ang Benguet o Baguio hanggang dyan sa may ng Alaminos, Pangasinan at ilang bahagi ng Zambales. So magpayong na lamang just in case para sa tinding sikat ng araw dahil medyo mataas po ang inyong heat index dyan o yung hot humid at asahan din ang mga isolated rain showers. Then mataas po ang forecast dyan mamayang hapon kasama na ang buong Southern Luzon. So kasama na ang ilang bahagi ng Mimaropa, although katamtaman ang umiiral ngayon sa Mindoro, maulap nga lang ang himpaporin. Ganon din sa buong Palawan area. So at least dito medyo moderate at fairly weather naman ang panahon. Maulap at isolated lamang ang pag-ulan pagdating po mamayang hapon. So importante pong payong sa tinding sikat ng araw. The rest ng buong South Luzon mula Marinduque, Romblon, Masbate, Burias Island, yan, yung paligid na yan, magiging gloomy rin ang paligid. Asahan din ang mga isolated case na mga pag-ulan na may kasamang localized thunderstorm sa hapon. Siguro pananandalian lang siguro yan. Dahil sa tuloy-tuloy pa rin ang easterlies natin, magiging accumulated pa rin ang eastern part ng Visayas, kasama na ang Leyte. Although moderate po ang panahon ninyo dyan. So at least medyo katamtaman, kabilang na ang Cebu hanggang west portions ng Visayas mula Panay Island at Negros Region. Magiging maulap na lang po tayo dahil sa tuloy-tuloy na water vapor concentration ng easterlies yan sa silangan, pero at least mas moderate po ang panahon ninyo sa buong Kabisayaan. Moderate and fairly weather naman sa halos buong Mindanao, so wala tayong magiging komento dyan. Asahan lamang ang isolated rain shower sa hapon, kabilang na ang buong Davao Region po. Sa Surigao Region, at least medyo partly cloudy tayo dyan, medyo maaraw pa rin tayo, so moderate ang panahon natin at minsan nagpe-fairly weather. So generally, ang buong Mindanao halos moderate and fairly weather po tayo. Kaya lang, dahil sa tinding tirik ng araw, magdala po ng payong, iwasan po natin ang masyadong madirekta sa tinding sikat ng araw po ngayon dyan. Dahil asahan na mas mataas po ang temperatura ninyo dyan sa may bandang Mindanao. Despite na mababang heat index, dahil medyo low level naman kayo o low, malapit sa karagatan, iwasan pa rin natin yung hot humid dahil medyo malakit-lakit pa rin ang alinsangan na dala ng hot humid. So yun na lamang po ang ating iwasan at magdala pa rin tayo ng payong para sa tinding sikat ng araw. So generally, ang buong Northern Luzon at Southern Luzon ang concentrated pa rin na makakaranas ng mga pagkulog at pagkidlat, lalo na dito sa silangang bahagi nga po ng Cagayan Valley hanggang sa bandang Quezon Province. So ang Metro Manila ay maaring abutin pa rin tayo ng mga pagkulog at pagkidlat sa hapon po. So importante pa rin ang payong, mga folks. So diretso agad tayo sa ating ginagamit ng computer generated tropical cyclone sector. Wala na po, tuluyan na pong nalusaw itong si international name na Nakri o dating bagyong si Kedan. So nalusaw po siya mga 1:30 AM po ng madaling araw. Tuluyan na siyang naging dissipated. Nalusaw po ito under typhoon category po. Yan, under tropical storm, sorry. Tropical storm category siya na bahang ito ay nalusaw dahil under subtropical storm condition na kasi siya. Yan. So, yun po yung huli niyang
status. Ang huling maximum sustained wind niya ay probably mga nasa mga around 150 kilometers per hour, mga ganon. Mga 89 to 90 kilometers per hour, mga ganon po siguro yung mga expected niyan. Yan. So, mababa na. Then, nag-severe tropical storm. Then, nalusaw siya na mas humina po yung kanyang circulation. Well, kung mapapansin naman natin sa satellite imagery, ay dahil po sa malamig na po ang hangin dito at mataas po yung high pressure area, ay natuluyan na siyang mapiga or lusawin ng mataas na malamig na hangin dyan o high pressure area combination na rin. So, yung ang binabantay na lang natin yung bago na until now under tropical wave at malapit na itong pumasok ng PAR natin, siguro mga bukas pa po ng Philippine Area of Responsibility dahil medyo bumagal yung kanyang galaw. As of 10:45 AM, ang kanyang center air pressure, thunderstormy na 1,007 hectopascals na may 1 minute average sustained wind 37 km per hour. So, considering tropical depression ito kay Pag-asa o GMA at bugsong umaabot ng 48 km per hour. So, wala pang significant na paglakas pero dahil under tropical wave condition na po ito at patuloy pa rin ang disorganized circulation niya. Yan. Pero yung confidence ng kanyang forecast ay mataas pa rin. So posible pa rin itong mag-tropical depression sa loob ng 24 oras o hanggang sa makapasok ito ng Philippine Area of Responsibility bukas ng Biyernes. So yan po ang inaasahan natin. At dahil sa mataas po ang presence ng shear wind dito sa may bandang timog silangan niya, medyo nahihiram pa po yung kanyang paglakas ngayon. Kasabay ng medyo nagmo-moderate po yung sea surface temperature sa kanya. So, yun po. So, probably ang maaring ilakas lang siguro niya, siguro mga hanggang tropical storm. Yan. Hindi natin alam kung aabot pa ng severe tropical storm. Malalaman natin yan pagka malapit nito sa silangan ng Nodo Luzon. Yun. So, ngayon ay i-obserban lang po natin ito dahil nanatiling high probability of tropical depression development ito, pero sa kanyang forecast and symbols na tiling mababa pa rin daw sa 20 to 40%. Sa loob ng 24 oras na ito ay maging isang ganap na low pressure area. So, tingnan na lamang po natin dahil yung kanyang forecast, kung double check po natin yung mga empirical forecast, yung mga extension forecast tracks at symbols. Yan, mula kay Joint Typhoon Weather Center ay mababa pa rin ang posible niyang ilakas within 24 hours. Gaya nga po ng mga sinasabi natin ng mga nakarang araw. Kung titingnan natin sa data feed ng Japan Meteorological Agency, ayan, so kakapasok lang pala, tropical depression na uli sa kanya. Itinaas na uli ni Japan Meteorological Agency ngayong araw sa tropical depression itong si 96W. So under tropical depression na nga siya, itinaas na ni Japan Meteorological Agency. Ngayon, within or next 24 hours, kung titingnan natin, ay under tropical depression development pa rin siya at within 48-hour period ay hanggang sa makalapit ito ng bandang southeastern Luzon, natili siya sa tropical depression ang forecast ng Japan Meteorological Agency. So since wala tayong latest na ensemble, tingnan mo natin yung TC track ensemble ng Weather Nerds, mapapansin po natin ay dalawa ang senaryo. Mula kay ICMWF, tutumbukin nito ang hilagang silangan ng Nodo Luzon sa may bandang Cagayan. Ayan. So, medyo maglalandfall ito sa may bandang malapit sa Santa Ana, Cagayan. At sa ngayon, mababa pa rin sa 20 to 30%. Pero pagkalapit nito sa may bandang silangan ng Nodo Luzon, medyo tumataas na ito sa 60 to 80% chance. So, probably may mga, pag malapit na sa silangan ng Nodo Luzon, dito pa lamang daw nakikitaan na ito ay mag-i-intensify sa mas malakas na kategory. Ganon din sa GFS ay bandang Cagayan Valley din sa silangan ng Nodo Luzon ito tutumbok. Yan, so sa loob ng 48 oras maglalaro lamang sa 20 to 30% chance lamang ito na magiging isang ganap na bagyo. So medyo mababa lang talaga yung probability ng kanyang development. At bago ito maglandfall sa may bandang Cagayan Valley region sa silangan ng Nodo Luzon, dito pa lamang ito tataas sa 50 to 70%. So tingnan natin, napaka-erratic pa rin ng forecast niya. Pero pareho sila ni ICMWF na maglalandfall dito sa may bandang dulong bahagi nga po ng Cagayan Valley sa silangan.
So, yun po yung pinaka-forecast ng Weather Nerds sa yung initial ensembles niya. So, malinaw lamang po na mukhang tutumbok ito sa may bandang Nodal Luzon part at bumaba po yung trajectory ng mga forecast nila. So, sabi nga po natin o lagi natin sinasabi ay mataas o malawak pa yung cone of uncertainty niya. Pwede pa talagang bumaba po. Dahil po yung magdedepende yung high pressure area dito sa Hilaga na unti-unting lumalakas-lakas na rin po. So medyo buhagkag pa po at napaka-disorganized po yung kanyang development at dahil po sa presensya ng vertical wind shear sa kanya, medyo hirap pa rin ang kanyang Coriolis circulation. So depende sa sea surface temperature kung mag-accumulate pa siya ng mas mataas na low level convection and then yung upward load niya kung mag-e-enhance sa loob ng 120-hour period. So tingnan na lamang po natin dahil sa ating tropical cyclone as sector, nasa high chance na ito na posibleng maging isang aktibong low pressure area niya o tropical depression pataas. Ayan o. So malapit na siya. As of 11:15 AM na ngayon, ang layo niya ngayon, ang reference point natin ay ang southeastern Luzon. So bandang Sorsogon tayo. Ang layo niya ay malapit sa gitna, nasa 1,402 km east ng Sorsogon. Yan. O kaya, kung ang reference point po natin ay ang Catanduanes, Birac Catanduanes, ang layo niya mula sa Birac Catanduanes, layong 1,375 km east ng Birac Catanduanes sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero gaya nga po natin sinasabi, ay posible itong pumasok ng Philippine Area of Responsibility mga bukas po yan, Bernes. At ine-expect nga po natin, kikilos ito pa west-northwestward sa bilis na 13 km/h at maaring tumumbok ito dito sa may bandang dulo ng Nodal Luzon. Yan. Pero nanatiling malawak pa ang cone of uncertainty niya ha. Pwede pa rin mas tumaas yan or posible pa rin itong mas mababa yung trajectory niya. So, take note palagi po ha. Dahil malayo pa po yung distansya ng bagyo, asahan natin yung cone of uncertainty niya ay malawak pa. So, yung 3 araw na yan ang mga posible pa niyang magiging kilos ha. So, maliwanag yan mga folks at wala pa tayong real-time na significant forecast nito. So, wala po dahil low level o invest pa rin ito sa ngayon. Natiling low invest pa lamang po ito pero mataas na ang chance niya na maging isang tropical depression. Again, pag ito'y nakapasok na ng PAR bukas, na naging tropical depression na siya o tinaas na ni Pag-asa dahil nakataas na nga sa tropical depression kay JMA o Japan Meteorological Agency, tatawagin yan sa bagyong Ramil. Local name natin yan, bagyong Ramil, tropical depression Ramil. At mula naman sa ating global forecast assessment monitoring para kay pre-Ramil, just in case maging tropical depression na ito ng tuluyan bukas, mula sa pinaka-West Pacific Basin, at least medyo mababa na, 15% yung kanyang anomaly dito. Ito po yung presensya ngayon ni Pre-Ramil, just in case. Pero yung 24-hour period natin, wala po. Walang namamataan. Kasi nga po, under-invest pa lamang po talaga siya. Pero by the next 24 hours daw, medyo meron na siyang 15% probability of tropical cyclone development. So, mula sa ating favorable o yung kanyang convergence, at least, nasa favorable na po ito. Napaka-shallow nga lang ng pagkanyang favorable. So, makikita natin yung epekto ng vertical wind shear sa kanya. Napakalakas pa rin. Yan. Yung kanyang vorticity, at least moderate pa. Hindi pa masyado strong. Pero at least meron na itong vorticity pa rin. Habang lumalapit ito sa may ng northeastern Luzon. Yan, malawak po. So, makikita natin yung medyo hindi ganun o medyo hindi pulido yung kanyang vertical shear. Dahil yung horizontal wind nga po dito o yung vertical wind shear sa kanya malakas yung pagtulak po sa kanya. At mula naman sa Global Spectral Model, makikita natin yung pagkilos niya. Dito medyo iba yung forecast ni Japan Meteorological Agency. Masyadong mababa. So far, kung titingnan natin dito sa mean winds, kasi iba yung forecast track dito ni Japan Meteorological Agency. So, hindi natin masabi kung erratic yan or bagong convergence. Tingnan po natin para mas siguro tayo. Well, kung titingnan natin dito, wala naman po tayong namamataan dito na mababa. So, consider natin itong forecast ni GMA, medyo erratic pa po ito dahil wala tayong namamataan naman na convergence dito sa Miban ng Palau. So, hindi natin alam kung ano ito. Kaya wala tayong magiging komento sa analysis.
Pero kung titingnan naman natin sa Tropical Cyclone Activity Genesis, makikita natin na mataas ang kanyang convergence o yung kanyang confidence. Rather, ito yung C96W na magiging isang ganap na bagyo nga daw ito. Although malamang mahina lamang na klase ito o mahinang klase na bagyo siguro. Siguro probably mga hanggang tropical storm ang maaring abutin na ilalakas nito. Pero tutumbukin nito ang Northeastern Luzon, so mataas ang apekto nito sa kanluran, sa silangan ng Nodo Luzon hanggang Southeastern Luzon area. So effectivity nito October 18 po. So mga Sabado na maapektuhan tayo sa Luzon. Kabilang na ang Metro Manila at least 5 to 10%. Expected na lamang po natin na mataas yan. At yung susunod sa kanya na binabantayan supposed to be ay hindi po ito nag-prosper. Yan, no? So natuluyan pong nag-diffuse yung kanyang convergence dito. Kailang mayroong sumusunod sa kanya, mas mataas ang probability of strike. Probability nito 50%. Kaya lang nasa may bandang Marshall Islands po ito. Pero mapapansin niyo pahilagang kanluran dito, west northwest. So tingnan natin dahil kung babalikan natin yung mean winds dito, sa ngayon hindi naman natin nakikitaan yung susunod sa kanya dito. Wala. Merong isa, kaya lang sobrang layo na nito, halos mid-Pacific. So tingnan natin kung lalapit yan dito sa may bandang Marshall Islands base sa pinapakita ng TC strike probability nito. Halos mid-Pacific na rin kasi ito oh. So tingnan po natin mga folks kung lalapit pa yan. Pero sa ngayon ay wala itong banta sa bansa, just in case itong namabataan natin na tropical wave na ito. Ang sa kasalukuyan nating binabantay na kasunod sana ni 96W ay hindi naman ito nag-prosper. So at least ay binantay natin siya sa loob ng 120 to 240 hour period na hindi naman nag-prosper sa ngayon ang kanyang development. Pero kung titingnan natin sa simulated forecast ng mga iba't ibang weather agencies mula kay GFS, makikita natin halos pareho lang din yung trajectory niya. Pahilagang kanluran din, then tutumbukin ang bandang dulo ng Cagayan Valley sa may bandang Santa Ana, Cagayan. Yan din ang kilos niya. Pero makikita natin medyo hindi ganon kalakasan yung development niya. At kay ECMWF, mukhang naglalaro lang sa tropical storm. Yung kanyang development, 1,002, 1,009 hectopascals lang. Yan, to 990. So, mga tropical storm. Hopefully, hindi na siya mas lumakas pa. Kay NAVGEM naman ay ganun na rin ang ipinapakita niya. So, mababa na ang trajectory niya. Hindi na nakikitaan na sa Taiwan ito tutumbok, kundi dito sa may bandang Northeastern Luzon. So, dahil dyan ay maapektuhan po ang buong Nodo Luzon yan. Ang estimated forecast nito, kung babasehin natin kay ECMWF, lalapit ito sa silangan ng Nodo Luzon pagdating po ng October 18. So, Sabado nga po, lalapit na ito. Nandiyan na sa may bandang silangan ng Nodo Luzon. So, asahan na naman na magiging maulan tayo, kabilang na ang Metro Manila at ilang bahagi ng South Luzon dahil hahatakin nito ang ilang habagat sa Timog Kanluran. Pero hindi masyadong 45 ang paghatak sa habagat dahil wala naman na po tayong southwest monsoon na. So, yung ilang southwesterlies na lamang dito ay hahatakin nitong si Pre-Ramil kung sakali. Pero hindi na masyado 45. So, medyo good news yan mga folks. Dahil hindi kagaya nung may habagat, mayroon pa tayong southwest monsoon o habagat, ay malakas po ang fortification ng water vapor sa kanluran. Kaya malahawakan ng pag-ulan. Dito, medyo natural na lamang yung hatak niya sa hanging habagat o yung southwesterlies dito. O yung southwesterly winds. Hindi na ganun ka 45 o malawakan o mabigat. So, magkakaroon pa rin tayo ng mga kalat-kalat o malawakang pag-ulan sa Metro Manila sa darating na weekend. Pero hindi na ito singlala, di kagaya ng habagat season po. So, yun, medyo ready pa rin po tayo sa mga posibleng pagbaha at mga pagguho ng lupa sa darating na weekend. Mag-ready-ready po tayo dahil ito po yung nakikitaan natin. And then, posible itong mag-landfall na by maghapon ng October 18 or bandang Sabado ng madaling araw po. Yan ang estimated ahead of time po natin o ng linggo pala. October 19, linggo na yan. So mga Saturday o Sunday, magiging maulan po tayo sa buong bahagi ng Nodo Luzon hanggang South Luzon po yan this weekend. So mag-ready-ready na po kayo ngayon pa lamang, ihanda na po ninyo yung mga lalakarin ninyo. Kung maaari, wag na po kayo mag-schedule ng weekend, lalo na sa mga taga Nodo Luzon, dahil asahan magiging masungit po ang ating panahon sa darating na Sabado o Linggo.
So, yun po. At ganun din ang kikitaan kay Navgen. So, halos pare-pareho na po sila ng forecast. Maliban na lamang dito kay Joint Type Japan Meteorological Agency na masyadong mababa ang trajectory nitong sirkulasyon na to. Hindi lang natin alam kung forecast ito ni 96W or panibagong low pressure area. Kaya hindi tayo makapag-conclude dito sa forecast na ito ng GMA. Ayun, masyadong mababa yung trajectory nito. So, hindi natin alam kung yan ba ay kasunod ni 96W or si 96W dahil napakalayo at wala tayong nakikitaan nga po na anumang tropical wave dyan sa ngayon. Mag-update po tayo just in case magkaroon ng bagong shallow trough dyan o panibagong tropical wave maliban kay Pre-Ramil. So, yan po ang maliwanag dyan mga folks ha. Samantala sa ulat lindol, tuloy-tuloy pa rin yung mga aftershocks mula kagabi, kahapon po ng hapon, gabi, ayan, may mga aftershocks na nadedetect. At kaninang mga madaling araw, mga alas 2:09, ayan, mga 2:09 o 2:08 AM ng madaling araw. So probably tulog na po ang inyong lingkod yan nang mag-alert ang aking seismometer. At na-detect po yan. So, makita po natin dito ngayong umaga o madaling araw after ng pagyanig dito kaninang madaling araw, mga 2:09 AM. So, titingnan natin kung saan yan. At mula sa data feed ni Feebox, kung titingnan natin mga 2:09 AM yan, just in case. Ayun, sa may bandang northwest nga po ng Zambales. May magnitude 4.7 po ito na may lalim na epicenter depth of 30 km. So, naganap nga ito kaninang madaling araw, 2:09 AM, which is nasagap ng aking seismometer. Kaya lang tulog po ang inyong lingkod niyan nang mag-alarm siguro ang aking seismometer. Yun o. So malamang intensity, at least intensity 3 po ito na pagyanig ang naramdaman ng mga taga Zambales po. Yan. Sa may bandang baybayin po ito ng northwest ng Masinloc, Zambales. Yan ang naging pagyanig. So malamang intensity 2 to intensity 3 po ang naramdaman dyan sa paligid ng Masinloc hanggang Santa Cruz o Infanta, Palawig hanggang Iba, Zambales. Yan. So, hopefully walang nagkaroon ng mga crackings at mga ilang minor damages just in case wala namang aftershock. Siguro isang aftershocks lang ang na-detect. Magnitude 3.2 po ito. So, yan lang po. Isa lamang yung naging aftershocks niya at hopefully walang nagkaroon ng mga crackings po sa paligid. Paki-assessment na lamang po sa mga LGUs natin dyan just in case. At after nyan, mula nung madaling araw ay sunod-sunod pa rin ang mga aftershocks yan sa may bandang Manay, Davao Oriental at Bogo, Cebu. Tuloy-tuloy pa rin ang mga aftershocks. At may mga ilang magnitude 4 naman dito sa may bandang Sarangani, Davao Occidental. Magnitude 4.4 daw ito. So may mga malakas-lakas din ang pagyanig. May lalim na 59 km. And then another aftershock sa Davao Oriental sa Manay na magnitude 4.2, 21 km depth. At isang magnitude 4.7 na mababaw lamang. So malakas-lakas pa rin ang pagyanig dito sa may bandang Manay, Davao Oriental. Naganap naman ngayong umaga, 7:46 AM. So sunod-sunod pa rin ang mga aftershocks dyan dahil kung titingnan natin yung cluster ngayong araw, kung titingnan natin yung range dito ay nasa 103. So nadagdagan pa rin ng mahigit 103 at sa may bandang paligid ng Bogo, Cebu ay 115 po ang nadagdagan at tuloy-tuloy pa rin talaga ang pagdagdag ng mga aftershocks. So double check natin gamit ang ating historical earthquake data for the month of October. Inaasahan na natin na mas tataas pa ang total earthquakes natin ngayong taon at nahigitan na nga po niya ang year 2023 gaya ng ating inaasahan nga po talaga. So ilulog po natin ang month of October. Yan. Una-una po ang total earthquakes muna natin ngayong month. Nasa total of 2,513 total earthquakes na po tayo. 2,393 po. 2,393 sa magnitude 2.0 pataas. 106 naman sa magnitude 4.0 pataas. Pinakamarami na po ito sa mga nakaraang buwan. 11 sa magnitude 5. So, mas marami na siya. Dalawang magnitude 6 pa rin at isang magnitude 7. So, sa cluster po sa iba ng Cebu, nakasa total of 1,630 kasama ang Southern Luzon. So, i-zoom in natin para yung pinaka-detail ng mas malapit lamang sa paligid ng Bogo, Cebu. Nasa cluster of 1,467 total aftershocks na po o total earthquake na itala dyan.
Napakarami pa rin ang naitala sa may bandang Cebu, so mag-iingat pa rin ang mga kababayan natin. Dito naman sa may bandang Manay, Davao Oriental ay ang pinaka-cluster earthquake, total of nasa 648 total earthquakes na po tayo dyan. So sunod-sunod pa rin ang nadagdagan ng mga pagyanig. Sa ilang bahagi naman ay bandang Mislig, 35 cluster earthquakes. Sa may bandang Surigao del Norte, 92 clustered earthquakes po. Ang dami na kaagad ang nadagdagan, kaya ganun na lamang kabilis ang pagdami. At kung mapapansin nyo po, Luzon, Visayas at Mindanao, meron na tayong may recorded na malalakas na mga pagyayanig. Hindi lusot ang bandang Zambales nga po. So tuloy-tuloy pa rin at nagkaroon na naman ng malakas na pagyanig kanina. Kaya ingat po tayo, lalo na sa may bandang kanluran ng Luzon, dahil ang ating Manila Trench ay gumagalaw-galaw na rin yan mga folks. So medyo alisto po tayo. Yan. So nasa total of 2,530 na tayo. Pinakamarami na yan na ngayong buwan sa mga nakaraang month since January. So pinakamarami na ito ngayong taon, ngayong month of October. At sa ating annual earthquake frequency na po, nahigitan na nga po niya ang total earthquake noong year 2023 na supposed to be 16,632 total earthquakes lang. Pero ngayong taon, nakaka-October pa lamang tayo, nasa 16,700 na po ang total earthquake. Kasama po dito ang magnitude 1 yung magnitude 1. Dahil ang magnitude 1 ay nakatotal of 5,314 kumpara noong 2023 na may pinakamarami na 3,898. Mas marami din siya nung nakaraang taon na nasa 4,810 lamang ang total earthquakes ng magnitude 1.0 pataas. So pinakamarami ngayong taon na may recorded of 5,344. Pinakamarami ang pagyanig ng mga magnitude 1 ngayong taon. Sa magnitude 2.0 naman, nangunguna pa rin ang magnitude year 2024 na may 9,546. Ngayong taon pangalawa ang year 2023 sa may 8,800 total earthquakes. Pumapangatlo lamang ngayong taon. Yan. So sa mga malalakas na pagyanig, magnitude 7 ay walang recorded. So halos hindi masyado kita pero probably ay i-disable natin para makita natin kung ilan yung magnitude 7. Ayun, so hindi masyado makita Yan. Sa magnitude 7 ay pinakamarami ang year 2023, 2022, 2024, 2023 tsaka 2021 na may tigda dalawang magnitude 7 plus. Yan. So far, wala pa naman tayong na-record na magnitude 8. Huwag na sanang paabutin sa ganyang kalakas. So, tag-iisa pa lamang yung may tigma magnitude 7 na recorded. Yan, kasama ngayong taon. So, malinaw yan mga folks. At sa all-in-all total earthquakes natin ay pangalawa na po tayo ngayong taon sa may pinakamaraming total earthquakes na 16,700. Nangunguna nung nakarang taon na 18,149 ang total earthquakes. Nahigitan na niya ang mga nakarang taon in the past 6 years o 7 years. Hindi kasama yung year 2024 ha. So, ngayong taon at tong nakarang taon ay lumalabas may pinakamaraming naitalang pagyayanig. Dahil sa mga ganitong sunod-sunod na malalakas na pagyanig at aftershocks nga po ang naitala natin. So mapapansin natin yung pattern habang tumatagal ang bawat taon o habang nagpapalit ang bawat taon ay parang dumadagdag ang dami ng mga lindol sa bansa. So dapat nating pag-aralan ito at lalong tingnan ng mga local government units kung paano ngayon mapapalakas yung ating mga structure. Kung maaring dagdagan po ninyo yung tibay ng mga structure na itatayo po natin dahil habang lumilipas ang taon, mas dumadami ang mga nagiging pagyayanig sa Pilipinas. Malinaw naman sa ating data o annual earthquake data na dumadami yung total earthquakes natin. Kahit silipin nyo yan kay PHIVOLCS dahil yung data nito ay galing din naman kay PHIVOLCS. So malinaw yan mga folks at mag-iingat tayo palagi. At narito naman ating 3-day to 8-day weather forecast para sa araw ng Huwebes, October 16, 2025.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, October 16, 2025. Huwag mo kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.bimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto malaman na hindi natin isama ngayong tanghaling tapat na sa ating report. Asahan lang natin ang mga isolated rain showers and local thunderstorms sa maghapon. Dahil sa very gloomy pa rin tayo, bunsod pa rin ang tuloy-tuloy na is the list. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading mismo ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.